medyo klaro po. Magkakaibang araw po ba yung isang araw ba? Yung alin po? Yung kay Trillanes. Opo, yung ano, iba po yun, yung nagpapalit kami ng dollar, pero wala kami sinasabi na na-receive na. Then, iba rin po yung nag-deliver po mismo sa bahay niya. Hindi kayo yun. Hindi niyo po sabihin, ibang tao. Kasama po namin. Kasama po namin. Pero kami po ma'am, namumonitor po namin sa GC namin na may dinadala po doon. Kasi lahat ng tasking po namin kay Boss Aldi, naka-update po yan sa group chat namin. Sige, go ahead, Sir Microphone, please. Yeah. Alam ko kasi na pinailan din ako. Dito lang ako sa likod. Walang mic. Walang mic. Hindi abot. Okay na ba? Pasok ko sa gitna. Ako kasi, pinailan din ni Sorry guys, sorry. Go ahead, sir, go ahead. nag-file din si Senator Trillanes. At saka kahapon nata si General Anyo ng kaso na kasama si Attorney Baligod, kasama si ako, ay defensor, at saka si, if I'm not mistaken, si Cathy Binag at saka si Lorraine Badoy. Ako, personally, isang karangalan na makasama ako nitong mga kasama nating sundalo. Isang malaking karangalan na mapasama sa kaso, nakasama sila. Yung sinasabi ng mga taong to ay katotohanan. Tumutulong ako sa kanila dahil ayoko mangyari nung nangyari kay Sergeant Cotesa. Talagang ginipit, inipit, itinago. Nandito ko para ipakita yung tulong sa kanila noong paman, nung sila ay lumabas sa Club Pilipino. Kaya yung mga sinasabi ni General Anyo at ni Senator Trillanes, dapat ang trabaho nila alamin ang katotohanan. Dapat ang trabaho nila tingnan yung aligasyon ng kapwa nila sundalo. Ang mga sundalong to, hindi nagsisinungaling. Kung gusto nilang malaman yung katotohanan, tanungin nila. Huwag yung ginigipit nila yung mga tao. Handa akong tulungan sila, handa akong marap sa kaso. At muli, inulit ko, karangalan ko makasama ang matatapang at makabayan nating sundalo sa darating na panahon. Kung sino lang ang gusto magbigay ng reaction, may observation kasi ng inconsistencies, yung pabago-bago, katulad po nung sinabi niyo po about Trillanes na may nagsabi na hindi niyo naman nakita pero nag-deliver naman. So, may ganun po ba na pabago-bago sa inyong mga statement? Wala po ma'am, kasi nasa kuha naman namin. Nasa affidavit naman po eh. Ang sinasabi po namin ma'am, hindi po namin nakita yung pinalit na dollar na kung binigay sa kanya. Ang sinasabi namin ma'am na totoo is yung nag-deliver mismo sa bahay niya po. Yung doon po sa pag-deliver kay BBM, bakit po parang hindi maibigay yung mga detalye? Pwede niyo po bang masabi yung exact details? Yung delivery ninyo kay BBM, may nagsabi kasi na 2 maleta, naging 5 maleta. Bakit po nagbabago ang detalye? Di bang maliit po yung dinala namin yung pong dito sa bahay? Saan po eksakto? Sa Ilocos po. Saan po sa Ilocos? Nandun na po ma'am sa affidavit. Ang nakalagay lang po dun ay sumakay kayo ng eroplano, tama po ba? Tapos nagpunta kayo ng Ilocos. Yes po. Pero saan po doon? Pwede po bang humingi pa ng detalye? Saan bahay? Saang syudad? Lawag, Paway, Paway? Bigan? Alam niyo po kaya yung ganung detail? Pwede po ba? Yung ano po, may lake. Sila po yung... May ano, boss? Yung may lake. Lake. Sa lake. Siguro 3 beses sa isang linggo, dinadala namin yung mali-malitang tira doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Nakapag-deliver din ako doon sa Guado. Nakapag-deliver din ako doon sa bahay ni Stella Kimbo. Nakapag-deliver din po ako doon sa bahay ni former Senator Trillanes. Yun po yung participation ko bilang driver ni Mr. Dico. Yung kay Trillanes po, anong diniliver niyo? Ang dineliver doon ay isang paper bag. At ang nagdala ko doon ay iini boss na si Mark Tiksay. At alam niyo po, pera. Yun po yung sabi ni Mark Tiksay po, na ang laman ng pera na yon
ay ang laman ng paper bag na yun ay tira at ibibigay nga kay former Senator Trillanes. Doon po sa Antipulo. Pero, again, nasilip niyo naman po yung laman ng mga maleta po, di ba? Or kay Mr. Tiksay lang po kayo nakikipag-contact? Alam namin sir na tira yung laman nun dahil pag bago nila namin i-deliver yon, binibilang muna po yun. Piniprepare ni Mark Tiksay or ni Paul Estrada yung mga pira na yon. So alam po namin na pira talagang laman nun. Nandun po kayo? Opo. Although nandun sila sa taas po ng bahay ni Gustalde, pero alam namin na yun talaga ang ginagawa nila. Minsan pa nasaksihan ko rin, umakyat ako sa taas, dahil kami nga yung magbubuhat ng malita sa bahay ni Boss, dadalhin sa sasakyan. So nakita ko, yung ibang kasama ko, na binibilang ni Paul Estrada or si Mark Tiksay. So totoo po lahat yun, ma'am. Ang issue na yun. At wala pong binagdag, wala pong binawas. Kung ano lang yung sinabi namin doon, pawang katotohanan po lamang. Yun po. Deliver kayo kay Delima? Ano po ba? Sa ibang mga kasama Iba ko pa po. po deliver kay Delima? Kasi nakakulong daw po siya nun. Nakalabas na po kasi ng time na yun, ma'am. So, ito Ma'am, pwedeng last question? Kasi may mga security... 5 minutes. 5 minutes? Wala. 5 minutes. May mga security options sa... Sabi po kasi ni Nandito, nakalive ako. 2022, nakakulong pa siya. Congressman De Lima, nakakulong pa raw siya. She was released, I think, in 2023, 2024. Around that time. Yung time na nakikita namin siya, ma'am, 2025 po, sa townhouse po, lagi po siya doon. May meeting sila po. Then, paglabas niya, may mga bit-bit na po yan sila nakuha. Paper bag. Paper bag. At paano niyo alam na may laman yung paper bag na pera? Galing po yung Horizon, ma'am eh. Kami po ang nagdadala sa townhouse. Tsaka lang po namin ang pera yun kasi sinasabi po ng mga iyo. Tsaka nakikita rin na. Ano po yung townhouse? Pwede mo pakilinaw? Townhouse, yun po yung meeting place ko nila. Saan po yan? Unit 8 or 9, Townhouse, McKinley. Kanino po kay speaker po ba yan? Hindi po namin alam kung kanino, ma'am. Basta doon po lagi ang meeting place. Lahat po ba kayo naging driver o umakto bilang driver din ng Sandy po? Driver security po. Kayong lahat? Halos lahat po sir. Halos lahat. Driver security. Marunong po kaming mag-drive. Opo. So pwede kayo mag-react sa sinabi ni Ombudsman Rimulya na ano naman daw kung nakipag-meet siya kay Trillanes, natural lang daw na i-meet niya kasi kailangan niya protektahan daw yung mga testigo na Pilipino para nga po sa ICC. Dinideny po ni Senator Trillanes po yun eh. Wala kasing mic eh. Wala yung speaker eh. Tawagin na natin si speaker. Martin. Kanya-kanyang ano eh. Sir, yung quantum po doon sa sinabi niyo sir. Dinideny po ni Senator Trillanes po yun. Ngayon po, nagsalita si Ombudsman, Sir Rimulya, na totoo yun. So bakit niya pinapasinungalingan? Saka sir, dinidiscredit niya kami. Na hindi totoo yung mga sinasabi namin. Eh, buhay po namin, saka pamilya namin ang nakataya dito. Hindi namin isusugal ng ganun-ganun lang.